Hello mga sukeks! For today's video, eto na yung ating tutorial ng ginawa nating barrel cake. As usual, late na naman tayo mag-upload kasi ngayon na naman lang na-edit. And I know, nakita nyo na to kasi nauna nang na-upload yung picture. So, hindi ko na talaga pinakita yung pag-a-assemble ng cake, yung each layers, tapos pagpapatong-patungin. Kasi alam ko naman na alam nyo na yan. So, etong ating cake ay size 7x4. Supposedly, dapat 6 lang talaga siya. Pero, ginawa ko talaga siyang 7x4 yung base cake para naman pag trinim ko, mababawasan man pero hindi na ganun kaliit or hindi na magiging mas maliit pa sa 6x4 yung ating cake. Kasi 'di ba kawawa naman yung ating customer. Kasi kung gagamitin natin ay 6x4 yung pinaka base cake tapos ititrim pa natin siya ng pa-oval, parang ang liit na ng matitirang cake. So obviously this cake is moist chocolate cake flavor with ganache filling. So ang ganache and covering niya ay same lang. I mean yung ratio ng ating ganache and yung sa covering niya ay same lang kasi mas gusto ko na firm yung ating cake dahil nga po ito ay 3D cake, so mas okay na mas matatag or matigas yung ating pinakapundasyon sa loob ng cake. Sa ganache naman po, ang gamit kong chocolate dyan ay Beryl's Dark. And ang ratio natin is 4:1. Para naman sa pagpapasmoothen or pagpapakinis ng ating cake, alam naman natin na ito ay semi-sphere or oval yung shape ng ating cake. Meaning, hindi naman natin pwedeng gamitin dito yung ating plastic scraper na straight. So, gumamit ako dito ng flexible scraper para mapabilis and ayan, mas makinis talaga siya and kumikintab yung pagkakinis ng ating ganache. So basically, after ng ganache, ayan, hindi ko tinatanggal talaga yung nasa taas or yung sa edges. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya sa ref and after mag-set ng ganache sa chiller, saka ko lang siya tinitrim sa taas para maging sharp edge. So dito sa nilalagay nating fondant as covering, pinakita ko kanina kung ano yung aking embosser na ginamit. Embosser ba yung tawag doon? Basta yun, yung parang wood ang design. So ayun nga, kung napansin nyo kanina, yung embosser na ginamit ko, pinakita ko sa video, pero may mga fondant ng color brown. Kasi bago ko pa man siya maipakita sa video, ay na-realize ko na late na. So nagamit ko na siya doon sa mga ginagawa kong ganyang fondant na pang-cover sa cake. Alam nyo na, nag-i-explain lang ako kasi alam nyo na yung mga judgmental na tao dyan na nanonood. Baka sabihin na ay ginamit tapos parang ang dumi na. So hindi po yung dumi. Fondant na po talaga yun kasi nauna ko na siyang ginamit. So sa baba ng board, kailangan talaga meron siyang cover. So gumamit ako dito ng DLA na black na fondant. Pero dyan sa color brown, ang gamit ko talaga dyan ay EMF. Alam ko naman na nami-mention ko naman sa inyo palagi na kapag black fondant or red ang kailangan ko, lagi talaga ako may stock ng DLA, black and red. Para naman less na sa time and hindi na tayo mahihirapan pa magkulay ng magkulay. And kapag kasi ako talaga ang nagkukulay mismo ng black, parang hindi ko talaga siya ma-achieve ng ganun kadali. Kailangan mo pa ng maraming food coloring. So, parang parehas lang din. Bumili ka na lang ng DLA na red and naka-black na. So, ayun, less pa sa time talaga. Hindi ka na mahihirapan and hindi ka na ma-stress. Pero na-apply lang yun para sa akin. Pero kung marami ka namang time, why not gumawa ng sarili mong fondant na black and red, diba? So, eto na. Malapit nang matapos ang ating cake. Mag-a-add na lang tayo ng mga details na iba pa. And maglalagay din tayo dyan mamaya ng 2 bote ng Jack Daniels. Pero yun naman po ay non-edible. So dyan po sa parang mga pako-pako na nilalagay ko ngayon, ang ginamit ko po dyan ay mga binilog-bilog lang na fondant na color gray. So ayan. Tapos nilagyan ko lang ng parang mark na yung sa pako na parang pa-X. And inad ko na din yung ating dedication na happy 70th birthday and age to perfection. So hindi ko na nga lang na-film at sinadya ko naman talagang hindi i-film kasi para mas mabilis. So dito para ma-emphasize yung parang mga hati-hati ng ating barrel. Ayan, gumamit ako dyan ng Chef Master Back Eye Brown and hinaluan ko lang siya ng kaunting gin. So dapat yung paglalagay ko ng parang tali ay mauuna muna yung pag-paint ng brown para hindi makukulayan yung gray na nasa gitna. Ang kaso, nauna ko nang nilagay yung parang tali bago ko pa man naisipang i-paint muna. So ayun, okay naman, hindi naman siya nag-leak or hindi naman siya nagkalat. Malinis pa din naman yung outcome. And syempre, etong ating logo mismo ng Jack Daniel, yan po ay printed lang. And naglagay lang ako sa 4 na kanto ng parang pako design. So para hindi siya matanggal or para dumikit siya sa fondant. So eto na ang final look ng ating cake. Thank you so much for watching. Bye!